Hi everyone, this is Kim. Welcome back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin yun is about NCLEX DIY for the state of New York. Kung paano ba yung process ng NCLEX through DIY lang without any help of any third-party agencies. Okay? So, first is, ang ginawa ko talaga, okay, explain muna natin na meron kang tatlong form na dapat i-secure. Form 1, Form 2, and Form 3. So, ano-ano ba tong mga form na to? Ang Form 1, ito yung makikita mo sa website ng nyset.gov. And then, yung Form 2 is, ito yung sa school. Okay? So, ang Form 2, meron kayong i-fill up na form for school verification. And then, Form 3 is for PRC or verification, State Board Verification for PRC. So, tatlong forms yung kailangan natin. Form 1, Form 2, and Form 3. Okay, so, question, ano ba yung inuna ko? So, based in my experience, ang inuna ko is yung Form 2, which is yung sa school. Kasi, alam niyo naman, di ba, sa school natin, kailangan pa natin i-request, di ba? Ang iba, aabot pa ng 1 week, 2 weeks, or a month, di ba? So, dapat need natin mag-request agad. Kasi, itong Form 1 naman is mabilis lang kasi siya. Kasi through online lang. And, mabilis lang siya kasi, yun nga, paulit-ulit. Sa online lang siya. And, itong Form 2, medyo dito ako nahirapan kasi in my case, yung school namin is kailangan mo pa request yung TOR and tsaka RLE. I-request mo pa siya like umabot ata to ng 15 days. And then, sa PRC naman, need mong online appointment sa kanilang website, sa website ng PRC through website ng PRC. Kailangan mong mag-online appointment. In my case dito sa amin sa Mindanao, I don't know sa Manila kung kailangan ba ng online appointment. Pero to make sure, 'di ba, para sigurado na wag na lang tayong mag-walk-in, 'di ba? Para sigurado talaga tayo na meron talaga tayong slot. Kasi sayang naman if ever na mag-walk-in tayo tapos hindi pala sila nakikater ng walk-in. Okay? Okay, so first na ginawa ko is nag-ano ako ng school documents. Okay. TOR at saka RLE. So punta kayo sa school ninyo and mag-request kayo ng TOR at saka RLE. Dalhin nyo na din yung form. Meron kayong kailangan i-fill out na form. Makikita nyo din yan sa website ng nysa.gov. So, doon nyo din i-download yung form. Kailangan nyo din yun i-fill out and then dalhin nyo yun sa school ninyo and alam na ng alam na ng mga staff sa school kung anong gagawin nila. Basta ibigay nyo lang yung form and then sabihin nyo na for NCLEX kasi mag-request sila ng bagong TOR at saka bagong RLE na may remarks na for NCLEX purposes. So, yung mga TOR natin before, hindi na yun magagamit kasi kailangan talaga ng NCLEX, no? To be specific talaga na for NCLEX purposes talaga nakalagay. Kaya, kailangan natin siyang i-request sa school. Okay, so pagkatapos mong mag-request ng documents sa school, punta ka na sa PRC if meron ka lang appointment. Like what I said na nag-appointment ako, nag-online appointment ako. So, sa PRC naman, ang kailangan nating dalhin is yung form pa din, Form 3F. Yung Form 3F is, madadownload din natin siya again doon sa nyset.gov na website. Hanapin nyo doon yung 3F na form, i-download nyo siya, and kailangan nyo siyang i-fill out. Dalhin nyo doon sa
PRC together with a photocopy of your state, no, PRC ID at saka anong tawag yung result, yung may pass, yung may grades ka. Anong tawag dun? Anong tawag yun? Basta yung meron kang grades na grades mo sa board exam. Anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Oh my God. Nakalimutan ko. Basta, yun ang dalhin mo doon sa PRC. And then, ayun. Yun na. In my case, sinabihan ako ng PRC doon sa amin ha. Sa Davao ito. Sila na ang mag-process ng DHL mo kasi kailangan mo yun i-send sa New York State. Kailangan mo yun i-send sa New York. So, yung PRC doon, hiningi na lang nila yung details kung saan ko isi-send yung mga documents kasi yung mismong PRC ang magsisend sa kanila doon sa New York. And ang ginawa nila sa akin is binigyan nila ako ng parang note na ito yung tracking ito yung sabihin mo doon sa DHL na meron kang pick up na documents sa PRC. Okay, so pumunta ako sa DHL and nagbayad ako ng shipping fee like for 2,000 plus na shipping fee. And then, nag-inform ako doon sa DHL na meron akong for pick up na documents na nasa PRC. So, ang PRC na, okay, bahala na ang PRC. Sila na yung bahala na mag-process ng shipping. Ganon. So, after nun is in-inform na lang ako ng DHL na na-pick up na nila yung documents sa PRC and isesend na nila doon sa kung saan man na-address yung document. So ganon. Okay. So going back pala doon sa school, okay? So bumalik ako doon sa school after few days kasi meron ng ano na yung request ko ng TOR at saka RLE. So, binigay na nila sa akin. And then, ang instruction ng school sa akin is, ako mismo ang magsisend ng documents. But, make sure na yung address ng sender is school mo talaga. Address ng school. So, bali binigay sa akin ng school ko, naka-envelope na siya. And then, may instructions na doon na kailangan ko yun i-send through DHL pa rin, and then ang sender is yung mismong school ko. So ayun ang ginawa ko. For that, nabayaran ko for like 2,000 plus pa din, 2,000 pesos. Parang ganun din siya. Same lang with the PRC payment. So parang ganun lang din yung nabayaran ko. Okay, so after ko makomply yung form 2F and 3F, hinuli ko na yung form 1F kasi like what I said, mabilis lang siya. Mabilis lang siya matapos kasi nga kailangan mo lang magpunta sa website ng nyset.gov and then meron kang i-fill out doon na form 1F. Hanapin mo yung form 1F and then i-fill out mo yun. And then okay, so but I suggest you na before ka mag-fill out ng Form 1F, dapat kumuha ka na ng trainings. Yung online training na child abuse at saka infection control trainings, dapat kunin mo na yun para diretso-diretso ka na. After you fill out ng Form 1F, okay, i-upload mo na lang yung certificate, yung dalawang certificate mo, 'di ba? So hindi na siya hassle. So, kailangan mo munang kunin yung online training. Child abuse at saka infection control. Okay, saan ko ba nakuha yung dalawang training na online? Meron siya sa cufast.com.
Okay? Punta kayo doon sa website ng seeyoufast.com. Meron sila doong mga online trainings. Okay, so don't worry. Ilalagay ko na lang sa link yung website ng nySed.gov at saka ng seeyoufast. Okay? So, after nyong makuha yung trainings, okay, wait lang. Yung trainings is may bayad ha. Hindi siya free. Okay. For the trainings, I think nabayaran ko $20 each. If I'm not mistaken. Sorry. Okay, ilalagay ko na lang sa link lahat ng mga nagastos ko to be specific. Okay? And then, pag nakuha mo na yung trainings, okay, punta ka na sa nySed.gov and then, hanapin mo yung form 1, form 1F. Okay, hanapin mo yung form 1F, i-fill out mo doon. Fill out mo yung mga kailangan na mga mga info, and then i-upload mo yung trainings mo, yung 2 trainings, i-upload mo doon, and then sa pinakadulo meron kang babayaran, besh. Hindi ito free, may bayad ito. Okay, for the form 1F, nakalimutan ko pa. Ano ba yan? Nakalimutan ko yung price, pero don't worry. Ilalagay ko yung price sa baba. Lahat. Okay. Ilalagay ko na lang sa baba yung price na nabayaran ko sa Form 1F. Okay? And then, pag natapos mo na yung Form 1F, Form 2F, and Form 3F, makaka-receive ka ng email from NYSED na nila, parang confirmation na na-receive na nila yung documents mo. So under under review siya, parang ganon. So makaka-receive ka ng email from them. And then yung tracking number ng DHL, magagamit mo din yon para pag gusto mo i-track yung documents mo, kung umabot na ba doon sa sa New York or nasa na ba, so magagamit mo din yung tracking number. So kailangan mo din yon to track your documents. And then once ma-receive na ng nysa.gov, ito na yung waiting game kung kailan ba ma-approve yung eligibility mo, kung after a month, 2 months, 3 months. In my case, after 5 months siya na-approve. So, nakuha ko yung eligibility ko after 5 months. So, nag-email ulit sila sa akin na approve na yung school documents and tsaka professional documents ko, approve na. So, binigyan nila ako ng eligibility. Okay? So, ano nang gagawin mo after pag meron ka ng eligibility, so ano nang gagawin mo? After mo magkaroon ng eligibility, kailangan mo nang pumunta sa Person View website. If gusto mo nang ma-feel mo nang kumuha ng ATT or yung authorization to take the exam. So, pag kukuha ka na ng ganun, kailangan mong mag-login sa website ng Person View. And then, gamitin mo yung ATT na binigay sa'yo. Wait lang, yung ATT is hindi siya free, ha? May bayad din yung ATT. So, like what I said, ilalagay ko sa baba lahat ng amount na nabayaran ko para specific talaga kung magkano. So, yung ATT, kung mag-request ka ng ATT, may bayad siya. And then, once ma-receive mo na yung ATT, pwede ka nang mag-book, 'di ba? Gumawa ka ng account doon sa Person View. 'Di ba? Gumawa ka ng account. Pag may ATT ka na, yung ATT numbers, parang may details doon sa Person View na doon mo kukunin sa ATT, like parang number, ID number, parang ganon, na kailangan mo ilagay doon sa Person View. Yun ang gagamitin mo para makapag-book ka ng exam. Okay? So, makikita mo doon sa website ng Person View kung
kung saan ang location mo na gusto mong mag-take ng exam. So, doon ka pipili ng exam date, location, and time. So, doon ka pipili ng doon ka na pipili ng kung ano ba yun, ulit ako. Doon ka na pipili kung saang location at saka date ng exam. So, ayun. Yun lang. Okay, so, ilalagay ko na lang sa baba yung link ng website ng Person View, nysa.gov, at saka yung seeyoufast.com kung saan kukunin mo yung trainings. And then, ilalagay ko din yung mga nagastos ko. Okay? To be specific talaga tayo dito sa mga kailangan talaga natin specific besh. Okay? So, ayun lang. Bye-bye!